Kaya ayun, wala na akong nagawa kundi muling kunin sa bagang student permit at ID. Mas malala kung paghihinalaan akong kaisa sa mga hinahanap nilang kriminal at i-detain sa presinto, nangingiwing binigay ko ang pasong student permit at ID sa kanya. Pahablot naman niya itong kinuha at tiningnan parehas. Umiiling-iling siya. Kaya naman pala, paso na pala tong student permit mo eh. Tapos, kung makapagharurot ka ng motor, akala mo may lisensya ka? Tapos nakalusot ka pa sa checkpoint? Pasermo na sabi niya. Mas lalo akong napangiwi at napakamot na ng ulo. Bigla tuloy ako nakaramdam ng hiya sa kanya. Sorry po sir, nagmamadali po talaga ako eh. Nahihiyang sabi ko. Pero hindi niya ako pinansin at hinarap ang mga kasamang pulis. Sino ang nag-inspect dito? Otoridad na tanong niya sa mga kasamahan. Sir, ako po, sabi ng pulis na nag-inspect sa akin kasi kanina na Jeffrey ang pangalan. Lumapit siya sa galit na pulis at kunot noong tumingin pa sa akin. Pangiwing initian ko na lang siya. Paso ang student permit nito tapos pinalusot mo? Sermo ng masungit na mamang pulis kay Jeffrey. Po? Nagtatakang tanong ni Jeffrey at muling tiningnan ng student permit ko. Napakamot siya sa ulo. Sorry po sir, di ko napansin kanina. Dinaldalbo kasi ako ni ma'am eh. Pasumbong na sabi niya. Nakagat ko naman ang labi ko. Nagilty ako dahil mapapagalitan siya dahil sa akin. Sore na. Dinaldal ka niya dahil gusto niyang makalusot. At nakalusot na nga. Kung hindi pa niya ako tinalsikan ng putik sa muka, hindi ko siya hahabulin at malalaman na paso pa lang student permit niya. Paano na lang kung kasabot yung mga hinahanap natin? Sermon niya kay Jeffrey. Nanlaki naman ang mata ko. Oy, hindi ah. Grade 3 teacher po ako sa Masagana Elementary School, mamang pulis. Sabat ko. Pero matalim lang niya akong tiningnan na ikinaumid ng dila ko. Apakasungit. Sige na, i-impound niyo ang motor niyan. Utos niya sa mga kasamahang pulis. Nanlaki naman ang mata ko. Ano? Hindi pwede. Bulalas ko at kulang na lang ayakapin ko ang motor ko. Hindi ko pa tapos sulugan. Pero ang masungit na pulis ay ginisian lang ako ng nakakaloko na tila tuwang-tuwa pa. Arogante. Lumapit naman sa akin si Jeffrey at isang pulis. Ma'am, kukunin na po namin ang motor nyo. Sabi ng isang pulis na hinawakan ang puwitan ng motor ko. No, kuya. Tarentang sabi ko at binalingan si Jeffrey. Uy, Jeffrey, baka naman. Nakikiusap na sabi ko sa tonong humihingi ng tulong. Napakamot naman siya ng ulo. Pasensya na ma'am. Kayo rin kasi eh. Paso na pala yung student permit nyo, di nyo man lang sinabi sa akin. Napagalitan tuloy pati ako. Sabi niya sa tonong naninisi. Sorry na, nagmamadali lang talaga ako. Baka naman pwedeng tulungan mo ko. Kausapin mo yung masungit na kasamahan mo. Pakiusap ko. Naku, mahirap yan ma'am. Mas mataas sa amin yan. Saka mukhang mahinit ang ulo niya kasi natalsikan niya ng putik sa muka. Di ko naman sinasadya eh. Saka nagsorry na ako. Pinunasan ko pa nga yung mukha niya eh. Ganito na lang ma'am. Kung may pera kayo, magbayad na lang kayo ma'am para hindi na ma-impound yung motor nyo. Pero hindi nyo na po pwedeng gamitin ang motor nyo nang walang lisensya. Bigla akong nabuhayan ng loob. Babayaran lang pala eh. O sige, magbabayad na lang ako, magkano ba? Sabi ko at tinukot ang wallet sa shoulder bag. 1.5 po ma'am. Ha? 1.5? Ba't ang mahal? Gulat na tanong ko. Ang malas ko? Walang 1,000 ang pera ko sa wallet. Yun po talaga ma'am. Kakamot-kamot sa ulong sabi ni Jeffrey. Nanlulumong sinilip ko ang wallet ko. Naku, 750 na lang talagang laman ng wallet ko at ilang bariya. Hindi kasya ang pera ko. Bagsak ang balikat na sinabi ko. Pasensya na po ma'am. Kailangan na po talaga namin kunin tong motor nyo. Balikan nyo na lang po kapag may pantubos na po kayo, sabi ng isang pulis. Pero kuya, may klase pa ako. Pwede nyo naman pong balikan mamaya ma'am pagkatapos ng klase nyo. Kaso nga lang ma'am, babalikan nyo to mamaya sa presinto na po. Doon nyo na po tubusin pero hanggang alas 5 lang po, sabi ni Jeffrey. Ang tagal naman yan. Sakay nyo na yan sa mobil at dalhin sa presinto, sabi ng masungit na aroganteng pulis. Yes, sir.
Pasensya na po ma'am, kukunin na po namin to. Balikan nyo na lang po mamaya sa presinto. Inabot sa akin ang shoulder bag ko at susi ng motor. Wala na akong nagawa kundi nanlulumong tiningnan ng motor kong sinasakay na nila sa likod ng pulis mobile. Tiningnan ko ang aroganteng pulis na busy na sa pag-i-inspeksyon ng ibang sasakyan. Napasimangot ako. Wala na akong magagawa kundi balikan na lang mamaya ang motor ko at tubusin. Nakakainis talaga. Tiningnan ko ulit ang relo ko. 7:00 na nga at late na ako. Naghanap ako ng tricycle na masasakyan. Sakto namang may padaan na walang laman. Agad ko itong pinara at sumakay. Binigyan ko ng huling tingin ng mamang pulis. Sakto namang tumingin siya sa akin. Sabay ngisi. Sinimangutan ko lang siya. Day, late ka na naman ng 10 minutes. Bungad sa akin ng kaibigan kong si Mary, na grade 3 teacher din sa kabilang section. Nagkasalubong kami sa hallway at papunta na sa mga classroom namin. Nagkaaberya kasi kanina, sabi ko habang sinasabayan siya sa paglalakad. Naku, mabuti na lang wala si Miss Maaskad. Sabi niya na ang tinutukoy ay ang matandang dalagang principal namin na terror din. Talaga? Hays, buti naman ligtas ako. Tuwang sabi ko. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Usisa niya. Na-impound ang motor ko. Nakasimangot na sabi ko. Hala, tunay? Bakit? May checkpoint pala dyan sa bypass road. Paso na nga ang student permit ko, di ba? Nakalusot ako sa isang pulis, pero doon sa isang kapring pulis na masungit, hindi. Ayun, kinuha nila ang motor ko at kailangan ko tubusin ng 1.5. Kwento ko sa kanya. Ang malas mo naman pala, Day. Kaya nga Tapos, kapos pa ang pera ko. Baka pwedeng pautangin mo muna ako ng 1K. Pantutubos ko lang sa motor ko. Bayaran na lang kita sa makalawa, sa sahod natin. Sabi ko sa kanya. May pera naman talaga ako. Yun nga lang na kay Tia Meding, siya ang umahawak at nilalagay sa bangko. Gastadera kasi ako, sa totoo naman. Noong ako pa ang humahawak ng sahod ko, ay talagang walang natitira, ilang araw pa lang. Dahil kung ano-anong mga pinagbibili ko sa online, puro mga beauty products, damit, sapatos, at ano ang magustuhan ko. Kaya ayun, si Tiang ang humahawak ng pera ko. Kapag humingi ako sa kanya ng pera pantubos, ay tiyak na malalaman niya na nahuli ako ng mga pulis kanina. Sermon ang aabutin ko. Sige, maya, iabot ko sa'yo. Aniya, thanks be, sabi ko. Pasalamat talaga ako at nandyan siya. Lagi maaasahan. Karamay ko siya sa lahat ng bagay. Magkaklase kami mula high school hanggang college at naging mag-best friend na nga. At tuwang-tuwa kami dahil parehas kami ng school na pinagtuturuan. Naghiwalay na kami ng landas nang tumapat na ako sa classroom ko. Siya naman ay sa kabilang silid lang. Good morning, class! Bati ko sa mga estudyante ko na nasa ikatlong baitang. Good morning, Miss Mangubat! Sabay-sabay na bati nila. Okay, maupo na kayo. Kumpleto ba ang lahat? Sino ang absent? Tanong ko sa kanila. Nagkanya-kanya naman sila ng sagot. Pansamantalang kinalimutan ko muna ang problema ko sa motor at tinuon ang atensyon sa mga estudyante ko. Galit na binato ni Congressman Ray Ecuador ang baso ng alak sa dingding ng malaking sala. Napapitlag ang lahat ng naroon kabilang ang 5 tauhan ni Bradley na nakatakas na kasalukuyan ngayong nagtatago sa poder niya. Damn it! Galit na sigaw ni Congressman Ray. Baka sa mukha niya ang galit at halos maglabasan ng mga ugat sa leeg. Paano nalaman ng mga pulis na yon ang transaksyon niyo kahapon? Sa chinong yon? Tanong ni Congressman Ray. Sa mga tauhan ni Bradley na ang ilan ay sugatan pa dahil sa tama dapis ng bala. Yun nga po, ang hindi namin alam, Congressman. Nagulat na lang kami kahapon, pinapaligiran na kami ng pulis. Sagot ng isang tauhan ni Bradley na napapangiwi pa dahil sa sugat sa binti. Nabaril daw kasi ito ng isang pulis. Hindi kasi kayo nag-iingat, mga tanga. Dahil sa kapabayaan nyo, naging bato ang bilyones sanang pera, sigaw ni Congressman Ray sa mga ito. Napayuko naman ang mga ito na halatang takot sa congressman. Sa galit ng Congressman Ray, sa kapalpakang nangyari, ay parang gusto na niyang bunutin ang baril at pagbabarili ng mga ito nang mabawasan na ang mga tanga at walang silbi sa mundo. Boss, ang sabi po ng impormante niyo sa loob ng presinto
ay may nagtip daw na may magaganap na transaksyon sa pagitan ni Bradley at ni Tim. Sabi ng kanang kamay ni Congressman Ray na si Monty, na prenteng nakasandal sa hamba ng French door at humihit ng sigarilyo. Nilingan nito ng congressman. Bakit hindi niya sinabi agad? Galit pa rin na tanong ni Congressman Ray. Late na daw po niyang nalaman at biglaan din daw ang kinasang entrapment operation. Tinatawagan niya daw si Bradley pero hindi na daw sumasagot sa tawag. Tsaka, ang mga bobo talaga! Calm down, iho, anang matandang Don Conrado na isang kilalang negosyante sa bayan ng Inobensya. How can I calm down, Uncle? I lost millions! Nang dahil sa katangahan ng mga grupo ni Bradley. And what's worst is that he's in jail. Paano kung magsalita siya at ikanta tayo? Bakas ang pagkabahala sa mukha ni Congressman Ray. Tumawa si Don Conrado at hinithit sa kanyang tabako. Hindi yun kakanta, iho. Maniwala ka. Dahil pumiyok lang siya, alam niyang may tutumba sa kanya sa loob. Kumalma naman ang itsura ni Congressman Ray. Wag lang siyang magkakamali dahil ako mismo ang tutumba sa kanya. Aniya sa madiin na boses. Ang dapat mong alalahanin ay si SPO1 Villar. Matinik ang pulis na yon at matalas pa sa aso ang pangamoy. Napamura si Congressman Ray sa sinabi ng kanyang uncle. Kilala niya ang pulis na yon na matunog ang pangalan. Kailan nga lang ay naging sikat ito dahil ito ang nakahuli sa grupo ni Tanato sa bayan ng San Carlos at napatayin pa ito. Damay din ng mayor at hepe na ngayon ay mga nakakulong. Tsaka, isa pa yung pulis na yan. Inis na sambit ni Congressman Ray. Bakit hindi na lang kaya natin itumba muna ang pulis na yan, boss, para mawala ang malaking tinik? Nakangising suwestyon ni Montis. Mahirap yung sinasabi mo, Montis. Hindi kasi pipitsuging pulis ang bilyar na yon. Bukod sa matinik siyang pulis, marami din siyang koneksyon. Ninong din niya si Cole Beltran. Ani Don Conrado. Sabi ng impormante ko, 1 taon na lang daw ang ilalagi ng pulis na yon at magre-retiro na. Dugtong ni Congressman Ray at sinanya sa ng 1 tauhan na bigyan siya ng alak. Well, mabilis lang naman ang 1 taon. Kailangan lang natin siyang iwasan at sabihin mo sa impormante mo na talastasan naman niya ang pagtik-tik-tik. Natutulog yata sa pansitan eh. Hindi na sumagot si Congressman Ray sa sinabi ng kanyang uncle at sinimsim na lang ang alak sa baso na inabot ng tauhan habang nag-iisip ng ibang plano. Paghinto ng tricycle sa tapat ng presinto ay mabilis akong bumaba at nag-abot ng bayad. Sinilip ko ang oras sa relo. 4:40 na ng hapon at hanggang alas 5 lang ang binigay sa aking oras ni Jeffrey. Mabuti nga at maaga ang uwian ng mga estudyante ko. Tumulong pa ako sa paglilinis kanina sa mga cleaners para mas mabilis. Sinukbit ko ng maayos ang bag ko at dumiretso na papasok ng presinto. Dala ang perang pantubos. Nakita ko pa nga ang motor ko na nakaparada kasama ang ilang mga motor din na malamang ay impound din. Dumiretso ako sa front desk kung saan may pulis na nakatalaga. Magalang na binati niya at ako at inassist. Sinabi ko naman ang kailangan ko. Pinapasok niya ako sa loob at pinaupo sa harap ng isang desk na may nakatalaga ding pulis na magiliw naman akong binati. Sa kanya ko binigay ang pantubos sa motor ko at naresebuhan ako. Ingat na po kayo sa susunod, Ma'am Ganda. Bawal niyo na pong ibiyahe ang motor niyo hanggat wala kayong lisensya, ha? Dahil kapag nahuli po ulit kayo, mas malaki na po ang multa at pahirapan na po ang pagtubos. Magaling na paalala niya sa akin. Opo, sir, at pasensya na po sa abala. Magalang din nasabi ko. Siyempre, nagkamali talaga ako. Alam kong bawal bumiyahe ng paso ang permit. Pero sumigi pa rin ako, kaya sisikapin ko na talagang kumuha ng lisensya. Inabot sa akin ng pulis ang resibo ko. Sir, yung ID ko po pala. Tanong ko. Binuksan naman niya ang drawer ng desk niya at hinanap ang ID ko sa ibang mga ID na nando doon. Kung saan-saan pa niya ito hinanap. Na-misplace pa yata ang ID ko. Naku, wala yata dito mamang ID nyo. Sabi niya na patuloy pa rin sa paghahanap sa ilang mga ID na naroon. Po, pero kinuha po yun na kasamahan yung pulis kanina kasama ang student permit ko. Sabi ko, sino po bang pulis ang humuli sa inyo kanina?
Yung matangkad na malaki ang katawan na mestizo na medyo moreno na masungit. Sabi ko na malinaw pa rin sa alaala ko ang itsura ng aroganting pulis. Ah, si SPO1 Villar? Aniya. Oo, yun nga sir. Nako, baka nasa kanya pa ang ID niyo ma'am. Wala po dito eh. Napakahamot ako sa ulo. Paano yun sir? Wait lang ma'am. Pasintabi niya at tinawag ang isang pulis na agad namang lumapit sa amin. Pakisamahan nga si ma'am sa likod ng munisipyo. Nandun kasi si SPO1 Villar. Malamang nasa kanya pa ang ID ni ma'am. Tumango ang pinakiusapang pulis. Tumayo na rin ako at sinukpit ang bag. Nagpasalamat ako sa pulis at sinundan na ang isang pulis palabas ng presinto. Di naman kalayuan ang likod ng munisipyo dahil katabi lang ito ng presinto. At mula nga sa di kalayuan ay natanaw ko na ang pamilyar na figura na nakasandal sa pick-up truck na itim at naninigarilyo. Habang tila may kausap sa cellphone, lumingon siya sa gawin namin ng pulis at napakunot ang noo. Pero ang mata niya ay nakatuon lang sa akin at tiningnan pa ako mula ulo hanggang paa sabay ngisi. Arugante talaga? Napaismid ako. Sir, may naghahanap po sa inyo. Anang pulis na kasama ko at tinuro ako. Tumango naman ang aruganting pulis. Sige, ako na ang bahala, sabi niya. Di ko naman alam kung sino ang kinausap niya. Yung sa kausap ba niya sa cellphone o yung kasama kong pulis. Sige ma'am, maiwan ko na po kayo. Si sir na po ang bahala sa inyo. Paalam sa akin ng pulis na kasama ko at umalis na. Nataranta naman ako. Teka lang sir. Tawag ko sa umalis na pulis. Pero tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad pabalik sa presinto. Iiwan niya ako sa kapring aroganting pulis na to. Makakuha kung anong gawin nito sa akin. Anong kailangan mo? Tanong niya sa akin sa malaki at malalim na boses. Nilingon ko siya. Nakababa na ang cellphone niya at nakapamulsa habang nakasandal pa rin sa itim na sasakyan. Matiim ang tingin niya sa akin habang binubuga sa hangin ang usok ng sigarilyo galing sa bibig. Ayoko sa lahat, yung lalaking naninigarilyo. Pero ewan. Sir, may naghahanap po sa inyo. Pero ewan ko kung bakit ang lakas ng dating niya habang binubuga ang usok kanina. Idagdag pa ang nakaka-intimidate niyang itsura. Yung tipong hindi mo pwedeng biru-biruin o banggain dahil giba ka.